Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 2026. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng, ang dami naman ate, kung gusto mo ng personal reading, yan. Punta lang kayo sa pinaka-YouTube ko o kaya sa description below. Makikita nyo dyan yung FB link ko. Paki-message ako sa Messenger para sa detalye, sa personal reading. Or ilalagay ko dyan sa aking screen, no? Yung aking FB para ma-check nyo din para hindi kayo ma-scam. Kasi may nanggagaya sa akin. Vice versa, hindi mo personal reading, energy reading tayo ha. Okay. Leo. Okay, we have the cat. May mga pusa ba kayo? May tao na two faces. Ibig sabihin, pagkaharap ka, o pwede rin kasi na kinukuha niya yung loob mo. Okay? Ingat ka sa mga tao makakausap mo. Pwede may mga poker face, backbiter, dalawa ang kanilang personality. No? Yan, ingat ka. Baka bait-baitan kuno, o kaya kinukuha yung loob mo, tapos yun pala. No? Also, what comes dito is a person na may hinahide, no? O may lihim, o may itinatago. Nandun din sa point na yun. Also, we have the nest. An emotional, secure, loving family is important to you. Yes, nandun yung mas magiging more on caring and loving ka when it comes sa mga mahal mo sa buhay. Nandun yung point na maaaring ibibigay mo yung effort mo talaga more this time. Baka kumbaga nagbibigay ka na ng effort, mas more ka pa magbibigay ng effort talaga pagdating sa kanila kasi you want to secure na okay sila, masaya sila, good condition sila, ganito, ganyan. Na doon sa, it's good ano, and we have the dragon, mag-ingat ka lang kasi fire sign ka din, di ba? Yan, beware of self-delusion, huwag ka masyado, alam mo yung point na huwag ka agad mag-comment, huwag ka agad magsalita, huwag kang bigla-biglang magsasalita, alam mo yung magpigil ka rin minsan, ano, baka mamaya maling akala, o kaya pagsisihan mo, yung mga maganap o mangyari, ganyan. Huwag kang magpa-fire. Kahit na naiinis ka na, nanggigigil ka, o may mga gusto kang sabihin, pigil-pigilan mo yung sarili mo, okay? Nandito yung sitwasyon na yun. Or sa iba sa inyo, pwedeng huwag ka na rin mga patulero o patulera na dyan sa point. O huwag kang makisaw-saw sa mga ganitong tao. Mag-ingat ka, huwag kang maging dragon. Okay? Ingat na lang din. And meron kang young man. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa iyo, kapatid, anak, o pamangkin, kung sino man yan, o kasama sa trabaho, dealing or relationship with a younger woman. Pwede siya yung tao na may nasasabi siya sa iyo. Pwedeng nado sa point na yun. Or pwedeng isa siya sa family mo kasi na also we have the family, no, nando sa point. O baka naman siya yung tao na para sa iba is a dragon. Diba? Na baka magkaroon kayo ng complicated situation, ingat na lang din. No? Wag basta-basta. Or siya yung bubulyaw sa'yo. Magpa-fire sa'yo. Ingat na lang din. Or kung sino man yung lalaki na ito, sa iba sa inyo ha, para magkakaroon ka ng dealing sa lalaki na ito. And also, we have the stop. You will be taken care of a difficult time. Ingat ka, Leo. Kasi when it comes to sa young man tsaka sa staff is huwag ka maging masyado immature. Be more on matured. Kasi why? Magkakaroon ka ng problema pag ginawa mo yan. Ano ba yon? Tulad halimbawa, sabi ko yung mga pabigla-bigla na sitwasyon. Mga salita, decision, actions, movement. Pwede kasi mag-mess out yon or pangit ang outcome. O, diba? O yung mga sinasabi mo, decision. Basta, halimbawa sa pera, diba? Pabigla-bigla ka, hindi ka nag-iisip, napaka-immature mo, imbis na mas kinakailangan mo mas more on maturity or understanding, pero disorganized ka, di ba? Mga ganun. Pwede magkaroon ka ng problema o pabigla-bigla ka talaga ng decision, magkakaroon ka talaga ng problema kasi difficult times to. Yan, may mga difficult times na pwede maganap o mangyari by this. Baka nangyayari na sa iba, di ba? Pero sa September, baka mangyari pang muli ito if ever para sa iba. Kaya medyo ingat na lang din, no? Na kailangan mo talagang planuhin, maigi yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. And nandito rin yung point of throne, ano, iba sa inyo maaring
kailangan mo ibalik yung sarili mo within your position, or sa iba sa inyo is mas more ka focus sa trabaho mo this time, mas magiging organized ka, mga ganyan. Or pwedeng may makakasalamuha ka or makakausap na taong mataas sa iyo. Pwedeng boss mo, pwedeng magulang mo, kapatid mo, ganyan. Basta ahead siya sa iyo, or sa iba naman sa inyo is ano yung point na may mga papers and documents baka nandun sa point na yun na kailangang asikasuhin. Ganyan. May namamacheck sa'yo, Leo. Okay, we have the fears, worries, tense situation. Okay, we have the dagger. Ibig sabihin, problema ito. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, may problema. Yan, meron ka ikaka-worried sa this September, physically, emotionally, spiritually, trabaho, pera, kung saang aspeto ng buhay mo yan, medyo may kaba o takot man yan, may mga tension na sitwasyon o matetense ka talaga sa sitwasyon. What if ganito, what if ganyan, kaya ko ba yung mga ganong sitwasyon. Kaya mag-ingat ka talaga para maiwasan mo yung sitwasyon, ha. Ingat-ingat. And affair with your family. Tulad kanina, di ba, meron kang family dito, di ba? Yeah, when it comes sa family mo, there's a growth. As in, there's a growth happen. Nandun yung good connection para sa iba, sa inyo, ganyan. Siyempre, hindi maaalis, di ba? Hindi maaalis yung mga tao na may double faces, di ba? Hindi maalis yun. Hindi maalis yung mga pag-aaway. But still, magkakaroon ng growth dito, kahit papaano, para sa iba sa inyo, no? Yan. Kasi this is a good connection. Ako nakikita dito. Yun. Sa iba sa inyo, siguro na handun yung pag-worried mo o pag-aalala mo, no? Pagdating sa iyong pamilya, o handun yung point din na baka natatakot ka para sa kanya, para kay ganito, o pwede may mga tension na hindi magandang maganap. Malaki man o maliit yan, related to a family. No? Pwede rin sa iba sa inyo is it comes dito sa 3, siguro is kung may mga sakit, ganyan. Pero nakikita ko ito magkakaroon naman siya ng growth eh. Siguro lang, kung magkakaroon lang din ng pasaway sitwasyon at magiging immature talaga, ito yung magiging difficult times talaga na sitwasyon. Yung pagdadaanan, no? Medyo sabihan nyo na lang siya if ever kung may mga situation of related sa health issue, no? Pero may growth sa iba kasi tamo ang daming ano niya dahon. Okay, dog close up. Pleasure with a close friend. When it comes sa friend, hindi lang kasi a friend. Pwedeng kapatid, anak, magulang, karelasyon, mga connection. Yan, no? Nandun yung mga pasasalamat, papuri sa'yo, no? O mga nasa paligid mo, baka pinupuri ka, nagpapasalamat sila sa'yo, or yung mga family related, pwedeng sa iba. No, yan na nakikita ko sa iba, sa inyo. And then also, magkakaroon ng mga ganun. Mga kasiyahan also to with the dog grows up. Yan, may mga kasiyahan na sitwasyon o ikasisiya mo connected with comes sa family mo, no, sa iba. And keep your life in balance. O ito na, lumabas na siya. When it comes to scale, ito yung sinasabi na kailangan mo magbalanse o magkontrol sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa iniinom, kinakain, sa mga paggastos, sa mga sinasabi, salita, decision, action, and movement. Basta lahat, keep life balance. Lahat kasi pwede talaga yon magkaroon ng dagger. No? Mag-ingat ka na lang. Ang sinasabi dito. As in balance. Tsaka iba sa inyo, siguro, mas damihan mo pa yung kain ng mga gulay, yan vegetable or fruits than sa mga meat, no, kung kinakailangan, o pwede rin kasi na mas magiging more on balance ka sa physical mo, ganyan, baka mag-exercise ka na, may konting magda-diet ka na, pwedeng nandun ka sa point na yon. Sa iba sa inyo, pilitin nyo kasi nandito si dagger, no, para magkaroon ka ng growth o pagbabago sa buhay mo or someone sa family mo, sa iba. Ay, ganda. Great good fortune. Congrats! Nakakaiyak. Congrats, meron kang clover, meron kang good fortune, meron kang great good fortune. Kung saan aspect, kasi nandito na siya, growth. Pero iba sa inyo, mag-ingat kayo, ha? Dito. Mag-ingat pa rin kayo. Huwag masyadong makampante. Pero mag-ingat pa rin. Pero choice nyo pa rin naman kasi yan. But still, congrats. May mga sitwasyon na magsasucess. May mga sitwasyon na mag-change
Yung kasi magche-change yung fortune mo, yung may mga great talaga to. This is a great, good fortune, good luck, good karma. Yan. Kumbaga may mga sitwasyon na matatapos, tatapusin, magsa-success, maa-achieve, malalakpasan, mga ganyan sitwasyon. Ganda ng ano card mo Okay, we have the feather. Someone you know is undependable and insincere. Pwedeng may tao dito na ito actually hindi siya gano'n ka-sincere sa aspeto ng buhay ano. Pwedeng kapatid mo, anak, magulang o karelasyon sa mga, kung sino man, pwedeng itong lalaki na ito. 'Di ba? Pwedeng isa sa mga family mo, pwedeng nando'n sa point na 'yun, no? Yan. Or pwedeng ikaw, baka ikaw rin may mga sitwasyon na hindi ka talaga gano'n ka-sincere, no? Yan. Pwedeng sa point na 'yun or sa iba, someone's you know, kilala mo, ibig sabihin. Baka nga family member sa iba, no? O pwedeng karelasyon. Yan. Undependable and insincere. Insincere sa lahat ng aspeto ng buhay. Ibig sabihin, imbis magkakaroon siya ng good luck, irresponsible siya, ganyan, matigas ulo niya, hindi siya nakikinig, sarili niya lang iniisip niya, pwedeng natin sa point na yun, kung ano mga aspeto ng buhay niya. Yan ha. Okay, tingnan natin ang iyong energy ni Leo. September po. Wow. Okay. Okay, when it comes sa iyong energies, the night na ito, panggabi ka ba? Nagbaba natin yan, yan, para makita niyo yan. Kasi maliit naman yung card ko, itong mga ginamit ko. No? Okay, when it comes sa iyong energy, yung energy mo this September, andun ka sa point of confident. Andun ka sa point of confident, may mga idea or creativity idea ka na i-pursue and you want to make it reality. Kumbaga, gusto mo makamit yon, gusto mo mag-success yon. May mga bagay o sitwasyon ka talaga na makikipagsapalaran ka by this September. Andun din yung mga excitement situation or may mga bagay ka na ikaka-excite, di ba? Na sitwasyon o pwede rin kasi na may mga ginagawa ka na mga bagay na ikinasisiya o kinaka-excite mo talaga. Pwedeng nahandoon sa point na yun, ano. Handun yung point na mas nakikita ko sa'yo dito is mas may actions and emotions kasi ibig sabihin baka hoping balancing nga 'di ba kaya dito si balance sana mabalanse mo yung pagdating sa mga action saka sa emotion mo ha balansehin mo yon yun ang sinasabi rin dito baka sa iba naman sa inyo is mag-workout na talaga kayo magra-running kayo magte-treadmill kayo magda-dance kayo or doing something activity na makakatulong para sa inyo pwedeng na doon sa point na yon or pwede rin sa iba sa inyo is yun nga, baka may mga ikinansisiya ka na talaga, meron kang ini-imagine, no, na mga bagay-bagay o sitwasyon, o iniisip ng mga bagay o sitwasyon, ganyan. Handun yung tapang, handun din yung point na meron kang, alam mo yung parang nag-a-action ka agad, may mga bagay na a-actionan mo siya bago mo siya isipin. Ganun. Kaya sabi ko sa'yo, balance, diba? Baka dumating yung iba sa inyo sa ganun, ha? Yan, may mga bagong project ka na gagawin or talaga magpupurso ka maybe sa mga activity mo o project na gagawin mo o mga bagay na naiisip mo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Sa iba sa inyo, baka mga bagong trabaho, basta may mga activity, project, ako na nakikita sa iyo. Tingnan natin ang parating. Parating kay Leo. Thank you po. Parating po kay Leo, please show me. Okay. Parating sa iyo, okay. Parating sa iyo by this September, ang nakikita ko sa iyo dito, para alam mo may point na may mga bagay o sitwasyon ka
na pagpupursigihan na gusto mong maisaayos iyon, pero may konti lang worrying, emotional o lungkot ka na mararamdaman. Pero still, nandun yung pagpupursige o pagtsatsaga o tsatsagain mo talaga yung sitwasyon na maging okay yon, na maging maayos yon, ganyan. Sa iba sa inyo is may mga renewal situation ako na nakikita sa'yo, hindi ko alam in what way, pero maaring may mga renewal. Pwede sa sarili mo, magkakaroon ka ng renewal sa sarili mo na may mga bagay ka na ilalagay mo, hindi ka na magiging tamad, hindi ka na ganito, hindi ka na ganyan, hindi ka na gano'n. Pwedeng sa point na yun. Or may mga renewal situation ka na a-actionan, sa iba sa inyo. And then also, andito rin yung point na nagkakaroon, parang ang dami kang naiisip na mga bagay o sitwasyon na pinaplano this time, na doon sa point na yon, may mga bagay din na magkakaroon ka ng choices, may mga bagay o sitwasyon na pag-iisipan mo talaga ng maigi. No, yun na nakikita ko dito, pwedeng na doon sa point din na medyo um, may mga bagay ka na titimbangin, kumbaga, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman, is meron kang mga obstacle na kailangan mo daw harapin. Parang nandun sa point na yun kasi maaring may mga obstacle na nararanasan sa September 2026 na kailangan mo talagang harapin at kailangan mong gawin o aksyonan. You need to face yung may mga facing na may face ka na difficult decision din para sa iba. And then also, parating sa iyo is, meron ako nakikita sa iyo na you were receiving something na valuable things. Hindi ko alam kung sa iba maaring ito is pera, may papasok na pera talaga sa iyo, o may magbibigay ng pera sa iyo, o ng gift sa iyo, o may tao na magte-text o magme-mail sa iyo, o makikipag-communicate sa iyo. Yun ang sabi ha. May nagmamatsyag din ako na nakikita sa iyo. Sa nakikita ko dito, and then also is, mas more ka magpo-focus this time sa trabaho mo, no? Igigib mo talaga yung hard work mo, yung effort mo, yung focusing mo, mas more ka magko-commit sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong ma-develop by this September, kung saang aspeto ng buhay mo yan. Handun yung point na yun. Pwedeng iba sa inyo may pa-practicein kayo, pwedeng iba sa inyo is may ma-masterin kayo, pwedeng iba sa inyo, yun nga, development, o kaya may mga ma-masterin kayo ng mga new skills, 'di ba? Magkakaroon kasi ng pagbabago eh. Alam mo yung magbabago daw yung pananaw mo sa kinabukasan this time or babaguhin mo. May mga bagay o sitwasyon ka na maybe ita-try or magnyunyupat ka sa iba o tatry ka ng new path, pwedeng nandun sa point na yun. May pag-iwas hindi ko alam kung sino, pero either ikaw yung umiiwas or may tao na iiwas sa'yo. May pag-iwas kasi ako nakita. Yun ang sabi. May magtatapos sa buhay mo, ang sinasabi dito. O may tatapusin ka, may transformation, may paglipat. Maraming ibig kasi sabihin ng paglipat, paglilipat ka ng bahay, tirahan, lugar, kung ano man yan, paglipat, maililipat ka. O kaya naman is, pang umaga, patanghali, panggabi, section 1, section 2, section 3. Pwedeng nandun sa point na yun. Yan. Basta may paglipat akong nakikita sa iyo. May mga unexpected change. Well, at sa tingin ko, ikaw yung gagawa nun unexpected change. Yun, may end of a cycle situation na magaganap sa buhay mo. Meron pa nga mga may mga mag-open na door para sa iyo, no? Yun yung nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Tingnan natin, dapat iwasan ni Leo. Dapat mong iwasan. Energy reading tayo ha. Hindi mo energy to ha. Pero kung makakatulong sa'yo, it's good, di ba? Why not? Okay, dapat mong iwasan. Syempre, iwasan mo yung gastos ng gastos. O yung mas maraming lumalabas na pera dan sa pumapasok. Yan. Iwasan mo yung hindi ka makapagplano talaga ng maigi, yung hindi mo gamitin yung mind, intellect, o yung wisdom mo, yung katalinuhan mo, yung karunungan mo, yan.
yun ang sinasabi. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo i-let go, i-cut, i-withdraw, o mag-escape, gawin mo, no, na doon sa point na yun. Iwasan mo yung tamarin ka, umiksi yung pasensya mo. When it comes sa maiksi pasensya, minsan nagkakamali kayo dyan, ha? Minsan akala mo pag maiksi yung pasensya, kapag may nakausap ka lang, hindi. When it comes sa maiksi yung pasensya, is halimbawa, is may naiisip ka na naman na gusto mong gawin, ay gusto mong bilhin, di ba? Pero now, wala kang pasensya doon, medyo impatient ka, pero kasi hungry ka doon kasi gusto mo siyang bilhin. Medyo impatient yun, ha? Isa yun sa magiging impatient sa'yo. Example ko lang yun para mas maintindihan nyo pagdating sa impatient. Yan, kung saang aspeto ng buhay mo yan, kung sa tao man yan o sa sarili mo, may mga impatient situation ako na nakikita sa iyo. Andito yung point na iwasan mo lack of energy ka, lack of creativity, o lack of idea ka by this September, ha? Siyempre, kung magiging close-minded or mga taong close-minded, iwasan mo. Kung ikaw ito, medyo close-minded ka, iwasan mo din, no? Yung mag-isip ka ng kabiguan o mga um, mental distress, ikaka-stress, o yung pag-aalboroto, pagtatampo, iwas ka na lang dyan, ano? Yan, basta mapanghinaan ng loob, iwasan mo. Yung talagang as in, pag hindi ka magpaplano at hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa buhay mo, kung saang aspeto ng buhay mo yan, bahala ka na. Wala ka. Pinabaya. Hindi kayo naman kasi mag-a-action. Eh, alam nga naman, imamagic ko kayo. Hindi naman ako, witch, di ba? Kayo pa rin mag-a-action niya, syempre. Ay, anak, popo ka. Sinasabi ko lang sa inyo yung mga dapat nyong gawin. Pero kung gusto nyong ayunan ito, it's your choice, di ba? Choice nyo yan. Ganun lang yun. Baliktad pala. Siyempre, kung ako sa'yo, i-reverse mo to. Huwag mong siyang ayunan. Hindi porket sinabi ko, gagawin mo naman, di ba? Kaya nga sinabi sa'yo yung warning para maiwasan mo. Yan, kung may mga bagay ka na kailangan mo i-force talaga, i-force mo. Okay? Okay. Baliktad talaga yung card ko, eh. Tingnan natin. Love, kapatid. Inayos ni mami, guguloy na naman. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. It comes sa love. Love niya po in September. Leo, love in September. Kaya kakang. Kaya kakang. Tatalo sila. Okay, kung single ka. Kung single, ay may devil ka, oh. Oy, alisin niyo yung bad habit niyo, ah. Kung meron man kayong bad habit, lalo na kung sa iba sa inyo pagdating sa pera. O yung mga tao na nasa paligid mo, mag-ingat ka. Okay? And then also, sa mga single dyan, is may tao dito na na alam mo yung point na nag-iisip sa'yo. Iniisip ka niya, pero parang nagkaroon kayo ng connection nitong tao na to. Tapos, kasi nababalik tanaw siya. Pwedeng nakausap mo na to once or ilang beses man, pero parang nag-move ka ata dito sa situation. Yun. Kung may nakakausap ka, pag-isipan mo daw maigi, no? Yun ang nakikita ko dito. Well, bago pa lang naman kayo, if ever na may nakakausap ka, ha, if ever, mag-ingat ka na lang kasi maybe baka ikaw rin ito na you are the choices or talagang nahandon. Kasi pag bago, di ba, mararamdaman mo pa talaga yung limitation ng mga pag-uusap, mga ganyan. May mga konti pang hindi talaga sasabihin. Basta mag-ingat ka na lang. Sa iba, itong tao na to, mararamdaman mo kasi yung na happy ka dito sa tao na to. Yun nga lang, parang mapapaisip ka sa kanya. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga nagkahiwalay naman, is, oo, nagkaroon ng paghihiwalay kasi, yun nga, sabi ko nga is, maaaring nagkaroon talaga ng option or talaga nagkaroon ng third party, nagkaroon ng betrayal, pagtataksil, pambabae, panglalaki, ganyan, naging manipulative, ganyan, sa situation. Pero ang nakikita ko dito sa mga nagkahiwalay, isa sa inyo nagkakaroon ng pagsisisi pagdating sa
paghihiwalay na ito. Nagsisisi siya dahil nag-move on siya. Nung time na yun, medyo naguluhan daw siya. Ang sinasabi niya, yun ang sabi niya, medyo may pinagdaanan daw siya. Choice niyo yun. Sabi ko na siya. Alam mo yung point na dahidahilan point, kanya. Pero ano yung point na medyo nag-struggle sa mga nagkaiwan? May nagkaroon ng struggle situation na sinasabi kasi. Or may struggle siya pinagdaanan, or medyo naguluhan lang talaga siya sa sitwasyon. Pero ngayon parang nagsisisi siya. Dito sa sitwasyon, nagsisisi siya na nangyari yon at nagkahiwalay kayo. Yun ang nakita ko. Pero naging masaya daw siya. Ang gusto niya rin dito kasi to recover this connection. Medyo isa dito is nai-stagnant. Yun nga lang siguro itong tao na to, isa sa inyo kasi may bad habit. Isa sa inyo may bad habit. Hindi ko alam kung ano. Pero isa sa inyo may bad habit. Okay, sa mga walang third party relations, ay in a third party relationship. In a third party relationship, oo, meron. Kasi alam mo yung point na nahadon ka sa sitwasyon mo. Maaaring ikaw kasi yung third party rin, ano? O kaya ikaw yung gumagawa ng third party. Kasi isa sa inyo, ang sinasabi kasi, if you want me, you need to follow me. Kaya maaaring isa sa inyo is sunod-sunuran or talagang pumapabor kahit na mali or pinapaboran kahit na nasasaktan o hinahayaan kahit nasasaktan. Pwedeng nandun sa point na yon. Yun. But still, you put effort pagdating sa connection na ito, no? Sa nakikita ko dito. Yun nga, siyempre, nandun pa rin yung point na may mga dine-daydream ka, na pinapantasize mo pa rin siguro yung sitwasyon na sana ganito, sana ganyan. No, pero hindi kasi paglalay eh. At saka alam mo naman din na, well, nagkakaroon ng jungling talaga pagdating dito sa connection. Well, choice mo to eh, no? Sa nakikita ko sa'yo dito, choice mo. Yun. Okay, sa single dyan, ang nakita ko more on focus ka sa sarili mo. As in, mas more kang focus sa trabaho mo, sa stability mo, sa mga taong mahalaga sa iyo, yung mga single, no? Doon ka nag-e-effort talaga. Yan, nag-go ka sa mga goal mo this time na gusto mo mag-success. Yun. Na hindi naman masama, nakakapag-iisip ka pa rin sa iba sa inyo. Pero mas more kang nag-iisip ng mga bagay to success eh. Okay, sa mga walang third party relationship, nagpunas lang si ate. Sa mga walang third party relationship, kasi may pupo pala dito sa ano ko. When it comes sa relationship, andun yung pag-aalaga, andun yung pagpapahalaga dito sa relationship na to, no? Sa nakikita ko dito, andun naman yung situation na isa sa inyo, nagkakaroon naman siya ng controlling and balance, napaka very supportive naman. Yun nga lang, may mga times lang din na nagkakaroon or magkakaroon talaga ng mga disappointment. Yan, may mga ikakalungkot o ikakaisip ng isa sa iba sa inyo. But still, handun yung full of effort ng isa sa inyo, handun yung strong connection sa nakikita ko dito. Yan, pwedeng isa sa inyo is busy or isa sa inyo is talagang ma-imagination o ma-daydream lang talaga, no? Sa iba sa inyo. Yun nakita ko. Pero alam mo, may napapansin ako sa relationship na ito. Siguro baka hindi naman din kasi importante, no, sa mga walang third party. Kasi isa sa inyo may tinatago. Something hiding. Ganyan. Or pwede rin naman kasi na sa iba sa inyo, what come in this connection is may mga tao or may tao na hindi very supportive or ayaw nila sa connection na ito. Or ayaw niya sa'yo, ayaw sa part mo o sa part niya. Pwedeng may blockage din para sa iba. Tingnan natin ang iyong money, trabaho. Pero ang ganda ng ano mo. Well, yung mga nasa paligid mo, hindi ka naman din bothered yan. Hindi ka naman, wala ka rin naman pakialam. Money, trabaho, Leo. Oy, Wheel of Fortune. Ano po yan, universe? Trabaho po. Money, trabaho. Okay, money, trabaho mo. Okay, dito sa sitwasyon mo, kung wala kang trabaho, ang sabi dito is, alam ko naman na mahirap maghanap ng trabaho. Mahirap talaga. Siguro, hindi mo alam kung saan ka papasok o kaya is palagi kang nare-reject o hindi ka na ganyan. Pero ang sabi dito is,
merong better na ibibigay sa'yo si universe na sitwasyon. Pwede rin kasi iba sa inyo is bumalik kayo sa dati niyong trabaho, pinagtrabahuhan, or company, pwede yon. O kaya, same pattern, no? Ng inyong pinanggalingan sa nakaraan. Pwede daw ganun. Yun ang sabi dito. And then also, sa may mga trabaho dyan, siguro sometimes you feel alone, ang nakikita ko dito, yun ang nakikita ko dito. Siguro minsan, may mga tao talaga, syempre, na hindi kayo magiging good term, di ba? May mga hardship, baka mahirap din kasi yung trabaho ng iba, o kaya may mga hardship situation na pagdadaanan pagdating sa trabaho, o minsan, sometimes, you want to be alone, o kaya feeling mo, nag-iisa ka, feeling mo, walang kumakampi sa'yo, pwedeng nado sa panay. Pero may mga tao, isa o dalawa, parang mas good sa'yo yung tao na to, no? Yun ang nakikita ko dito. Yun. Pero okay lang yan pero kasi ang gagawin kasi ni universe sa'yo, alam mo, Leo, yung mga good person, ibibigay niya sa'yo, yung mga bad, aalisin niya yan sa'yo. Mararamdaman mo yan. Makikita mo kasi yung mga katotohanan ng sitwasyon, as in. Sa pera mo naman, sa pera mo, ang sinasabi dito is, nasa sa'yo daw kasi, bakit nga sabihin dito si alam mo, nasa sa'yo daw yung desisyon na ito. Ibig sabihin, kung mas magiging aware ka sa pera mo, is, kasi andito na si Wheel of Fortune, mas magsasucess ka. May mga bagay na kailangan mo i-change, no? May mga bagay na kailangan mong mag-umpisa. May mga bagay na kailangan mong tapusin. When it comes sa pagpapatakbo ng pera mo, handun yung point na yun. Kumbaga arrangement, maghigpit ka rin, no? Sa iba sa pera mo kasi is, by this September, may mga konting problema lang. Ako na nakikita, pwedeng sa trabaho mo or sa kaperahan mo talaga, may mga problemang pagdadaanan ka pagdating sa kaperahan, or pwedeng sa iba dito nangyari na to noon na mangyayari lang din muli. Yun, kaya medyo ingat ka. Ngayon pa lang medyo maging aware ka na, no? Yun na nakikita ko dito. Sana wag mangyari sa iba sa inyo. Kung kailangan mo maghigpit ka. Kung kailangan mo maging aware ka. No, yan ang sinasabi. May mga hardship situation kasi ako na nakita sa'yo. But still, as long as magkakaroon ka na pagmamanage, talagang andito kasi si good, ibig sabihin, kahit may hardship na situation ka, malulutas mo siya. Mahirap, oo, mahihirapan ka, pero magsusurvive ka na nandun sa point na yun ang mangyayari sa'yo. Yan. Makakasurvive ka, kumbaga. Kasi nakaalalay sa'yo si universe. Yun. Pero, syempre, hindi naman lahat na si universe ang gagawa nito. Syempre, ikaw pa rin ang mag-a-action nito, ha? Kasi nasa sa'yo daw yung decision. Kumbaga na, meron ka na daw knowledge. 'Di ba? Meron ka ng knowledge para baguhin yung aspeto ng buhay mo. Kaya nga dito si skill. Ibig sabihin, alam mo na yung sitwasyon. No? Kumbaga, wag mo na lang gawin yung nakaraan. O wag mangyari nakaraan. Kasi, yan, may mga unexpected na pwedeng ma-depress ka talaga or pwedeng magkaroon ng complicated pagdating sa pera talaga o trabaho. Kaya medyo mag-ingat ka, no? Pagdating sa pera mo. Arigato namaste, God bless.